Mga kapatid, muli tayong mag-aaral ng mga salita ng Diyos. Basahin natin ang paksa ng ating leksyon. Ang Diyos ang nagbawal ng pagkain ng dugo. Ito ay isang napakahalagang aral. Isa sa mga pangunahing doktrina sa loob ng Iglesia ni Cristo, ang pagbabawal ng pagkain ng dugo. Maraming mga tao na bagamat kabilang o kaanib sa iba't ibang relihiyon katulad ng Iglesia Katolika, subalit kumakain ng dugo ng mga hayop o ng pagkaing hinaluan ng dugo. Sa Pilipinas, tinatawag ang lutuing iyon na dinuguan. Subalit, sa ibang mga bansa, meron silang tinatawag na blood pudding at blood sausage o pudding at sausage na sinangkapan ng dugo ng hayop. Tayong mga kaanib sa Iglesia ni Cristo ay hindi kumakain at kailanman ay hindi dapat matuksong kumain ng dugo o ng anumang pagkaing hinaluan ng dugo. Bakit? Diyan tayo sa unang bilang. Sino ang nagbawal ng pagkain ng dugo at kailan pa ito ipinagbawal? Ito sagot. Basahin natin. Mula pa nang ibigay ng Diyos sa tao ang hayop upang maging pagkain sa panahon ni Noe o pagkatapos ng bahanggunaw ay ipinagbawal na niya ang pagkain ng dugo. Kaninong kabawalan ang pagkain ng dugo? Sa ating Panginoong Diyos. Kailan pa ipinagbawal ng Diyos ang pagkain ng dugo? Mula pa nang ibigay ng Diyos sa tao na pinakapagkain ang mga hayop o ang laman ng mga hayop. Kailan yun? Sa panahon ni Noe, pagkatapos ng bahanggunaw. Pinakain ng Diyos kila Noe yung laman ng mga hayop, pero ipinagbawal niya ang pagkain ng dugo ng mga ito. Yan tayo sa kasunod na bilang. Nagpatuloy ba ang pagbabawal na ito hanggang sa panahong Kristiyano? Basahin natin ang sagot. Iniutos sa mga Kristiyano na magsiilag o magsilayo sa mga inihain sa mga Diyos-Diyusan at sa dugo at sa binigti. Ang pagbabawal ng pagkain ng dugo ay nagpapatuloy hanggang sa panahong Kristiyano. Sa makatwid, mula noong una hanggang sa panahong Kristiyano, ipinagbawal ng Diyos ang pagkain ng dugo. Hindi lang yung pagkain ng dugo, bawal din na kumain ng alinmang pagkain na inihanda sa mga Diyos-Diyusan. Yun yung mga hain o handa sa mga pista na Katoliko, sapagkat nakaukol yon sa pagpaparangal sa kanilang mga patron o idolo o mga Diyos-Diyusan. Pinagbabawal din ng Diyos ang pagkain ng karne ng mga hayop na binigti o ng hayop na namatay na hindi lumabas ang dugo. Yan tayo sa kasunod na bilang. Dahil dito, ano ang ipinag-utos ng Diyos na gawin natin sa tuwing tayo'y magpapatay ng hayop o ng ibon na makakain upang hindi tayo matuksong kumain ng dugo? Ito sagot. Dapat nating ibuhos ang dugo at tabunan ng lupa para hindi natin makain ng dugo pagka magpapatay tayo ng hayop o ibon na makakain. Anong dapat natin gawin? Ibubuhos natin yung dugo at tatabunan ng lupa. Katumbas ng itatapon, hindi isasama sa pagkain. Yan tayo sa kasunod na bilang. Bakit ipinagbawal ng Diyos ang pagkain ng dugo? Ito sagot, sapagkat ng dugo ay siyang buhay at hindi ipinagkaloob bilang pagkain. Nakasulat sa Biblia yan sa Deuteronomio 12:22 hanggang 23. Ano ang isang malaking dahilan kung bakit ipinagbawal ng Diyos ang pagkain ng dugo? Sapagkat ang dugo ay siyang buhay.
Dito ay ipinakikita ang kabanalan sa harap ng Diyos ng buhay. Kaya sapagkat ang dugo ay siyang buhay, hindi dapat kainin ang dugo. Diyan tayo sa kasunod na bilang. Ano ang pinag-ukulan ng dugo o sa ano ito nakalaan? Ito sagot. Sinabi ng Biblia na ang buhay ng laman ay nasa dugo. Kaya ipinag-utos ng Diyos na ang dugo ay ibuhos sa dambana upang itubos sa kasalanan ng tao. Ang dugo ay hindi iniukol para maging pagkain, kundi upang itubos o maging hain para sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Sa panahon ng bayang Israel, inihahandog nila ang dugo ng mga hayop sa dambana bilang hain sa ikapagpapatawad ng kanilang mga kasalanan. Yan tayo sa kasunod na bilang. Sa ano umaanino o lumalarawan ang dugo ng mga hayop na inihandog ng bayang Israel para sa ikapagpapatawad ng kasalanan sa panahon nila? Ito sagot, ito ay isang anino ng mabuting bagay na darating. Sa makatwid, may inaaninuhan o inilalarawan yung ginawa ng Israel na paghahandog ng dugo ng hayop para mapatawad ang kanilang kasalanan. Ano inaaninuhan noon? Yung mabuting bagay na darating. Yan tayo sa kasunod na bilang. Alin ang mabuting bagay na darating na inaaninuhan ng dugo ng hayop na inihahandog ng Israel para sa ikapagpapatawad ng kanilang mga kasalanan? Ito sagot. Ang sakripisyo o ang paghahandog ng Panginoong Kristo ng kanyang dugo para sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Sa panahong Kristiyano, hindi na yung dugo ng hayop ang ating ihandog para mapatawad tayo sa ating mga kasalanan. Yun na mismong dugo ng Panginoong Kristo na ipinantubos niya sa iglesia. Alam natin na ang tinubos ng dugo ng Panginoong Kristo sa panahong Kristiyano ay ang iglesia ni Kristo. Kaya tayo ay napatawad na sa ating mga kasalanan. Bagaman ang dugo na ng Panginoong Kristo ang ipinantubos sa atin, hindi pa rin natin kinakain ang dugo ng hayop. Bakit? Larawan yun ng dugong pantubos ng ating Panginoong Kristo. Diyan tayo sa kasunod na bilang. Gaano kasama sa paningin ng Diyos na ang lingkod niya ay kumain ng dugo? Ito sagot. Ituturing siya ng Diyos na kaaway at kanyang ihihiwalay siya sa kanyang bayan katumbas ng ititiwalag. Hindi tayo dapat matukso na kumain ng dugo o ng anumang pagkain hinaluan ng dugo sapagkat yun ay malaking kasalanan sa paningin ng Diyos. Ang mga lingkod ng Diyos na kumain ng dugo ay itinuturing niyang mga kaaway at hindi kabilang sa bayan niya. Tandaan natin na hindi ibinigay ng Diyos ang dugo bilang pagkain, kundi ito ay pantubos sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Ang dugo ay buhay, hindi ito pagkain. Nawa ay naging maliwanag sa inyo ang leksyong ito. Kaya, palibhasa, alam ng mga taga-sanlibutan na ang mga iglesia ni Kristo ay hindi kumakain ng dugo, may pagkakataon na inaalok nila tayo. Yung mga kaibigan nating hindi kaanib sa iglesia, inaalok tayo ng pagkain ng dugo. Panunodyo ba? Panunokso ba? Dahil alam nilang bawal sa atin ang kumain ng dugo. Huwag na huwag nating susubukan na kumain ng dinuguan o anumang pagkain hinaluan ng dugo, magagalit ang Diyos sa atin. Itatakwil niya tayo. Hindi dapat mangyari sa atin yun. Bago tayo manalangin, balikan natin ang paksa ng ating leksyon. Basahin natin muli. Ang Diyos ang nagbawal
ng pagkain ng dugo. Tumayo kayo, tayo'y mananalangin. Ama naming Diyos, salamat ng marami na kasama ka naming muli sa aming pagsamba. Ginamit mong kasangkapan ang aming pagtitipon upang marinig namin ang iyong aral na napakahalagang sundin at igalang namin. Panginoon, tulungan mo kaming mapanindiganan namin ang aming pananampalataya. Huwag kaming lalabag sa alinman sa iyong mga utos, kahit na sa kabawalan tungkol sa pagkain. Panginoon, pangako namin sa iyo, magtatapat kami sa pagsunod sa lahat ng iyong mga utos. Huwag mo lang kaming pababayaan. Ingatan mo kami, tulungan mo kami. Bigyan mo kami ng tapang, ng lakas ng loob na maitaguyod ang iyong mga aral. Panginoong Hesukristo, salamat ng marami sa ginawa mong pagtubos. Hindi ka nang hinayang sa iyong mahalagang buhay para kami mapatawad sa aming mga kasalanan. Pangako namin, pagmamahalin namin ang iglesia. Hindi namin ito pababayaan. Hindi namin ito tatalikuran, kundi paninindiganan namin ito hanggang sa aming mga kamatayan. Pagpalain mong mga anak namin, lalo na ang mga kabataan. Panginoon, gawin mo silang mananampalataya. Makita mong kasama ng mga magulang na naninindigan sa pagsunod sa iyong mga aral. Ama, pagpalain mo ang mga anak namin, biyaya ang mabubuting bagay, ang magandang kinabukasan, higit sa lahat, patibayin mo sila sa pananampalataya. Pagpalain mong mga magulang, patuloy na masumpungan ang mga biyayang galing sa iyo. Lahat panalangin namin, Ama, sa pangalan ng Panginoong Hesukristo na aming tagapagligtas. Amen.